Kasama ang co-stars na sina Jasmine Curtis Smith, Janela Salvador at Lian Mamono. Suportado si Clea ng lead cast ng pelikula. It's time that they learn their lesson. Natin sila. Sakto naman sa team ng kanilang pelikula, nag-speak up ang cast sa usapin ng LGBTQIA+. We introduced the stories of sapphic women, of same-sex relationships in a big platform and big media na normalizes it for everyone. This story is about love, di ba? So I think it's nice for us to open our hearts and open our minds to everyone and everything. Panoorin nila para to slowly try to understand this type of love. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tutukan. Pinsalang iniwan ng lindol sa paliparan sa General Santos City ininspeksyon ng Department of Transportation. At GMA Kapuso Foundation nagkasanang Operation Bayanihan sa mga nilindol sa GenSan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. One na to. Real-time na balita, mapapanood rin sa GMA News Live Stream. Tuwag na pag-alis si Senador Bato de la Rosa, Senado ng madaling araw ng Para sa taong bayang kutom sa balita. Pwede rin Sabi ko sa'yo, hindi mo dapat ako inintay. The motion is approved by ikaw na. unanimous vote. Pusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel, Facebook page. At sige. bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So move, Mr. President. If there's no objection, we will suspend and convene the impeachment court. I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God.
ibig sabihin ng political neutrality ay pagaman kinikilala nila ng political yung kaso ng impeachment at hindi siya yung kadalasan na legal na proseso, ay in the interest of keeping the proceeding constitutional and fair, nanunumpa sila na titignan nila yung ebidensya ng batas, hindi magiging magpe-play ng role ng mga partido nila at yung kanilang mga alliances dun sa basic question kung guilty or not guilty ba yung isang individual. Mga kapuso, mababaw po ang paggalaw ng Cotabato Trench na naging sanhi ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, kaya matindi ang pinsala. Ang paggalaw na yan, ang mitya ng lindol sa Mindanao noong 1976 na itinuturing isa sa mga pinaka-mapabinsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Gumuho ang mga gusali. Kabilang ang mga paaralan. Ang epicenter ng pagyanig ay nasa dagat, nasa layong 32 kilometers kanluran ng Maasin, Sarangani. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang pagyanig ay dahil sa subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench. Ang Sarangani at mga katabing probinsya ay nasa isa sa mga seismically active regions sa bansa. Sa nakalipas na 100 taon, nagkaroon na ng 7 malalaking lindol sa Sarangani. Nasa magnitude 5.7 hanggang 8 ang mga lakas ng pagyanig. Kabilang dyan ang magnitude 8.1 Morogolf quake sa Mindanao na itinuturing na isa sa mga pinakamapinsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari ang 12:11 a.m. noong August 17, 1976 habang tulog ang karamihan. Wala pang 10 minuto matapos ang pagyanig, nagkaroon ng tsunami na sumira sa maraming bahay at kumitil sa mga buhay ng nasa coastal communities sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ayon sa PHIVOLCS, nasa 20 kilometro lang ang lalim ng lindol noong 1976, kaya ito nagdulot ng matinding tsunami. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time noong 1976 dahil sa wala pa po tayong mga early warning system during that time. Mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol kahapon. Nasa 1 metro sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Mas mababa pa sa Mati City at Zamboanga City. May mga na report po sa amin na may mga bahay po na napinsala dulot po ng tsunami. Yun po ay i-verify po namin kung totoo pong due to tsunami wave po itong pagkasira ng mga kabahayan po. Sabi ng PHIVOLCS, inaasahan na nila ang malawak na pinsalang dulot ng lindol, lalo na malapit sa epicenter. 33 kilometro lang kasi ang lalim ng bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw kahapon. Medyo may kababawan po ito, kaya po malaki po yung pinsalan po nito. Up and down po ito, no, parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Bukod sa malakas na pagyanig at mababaw na pinagmulan, tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Lalo na kasi na medyo malapit sa epicentral area yung mga gusali na po na ito. Kinukumpirma ng PHIVOLCS sa mga ulat na may ilang lugar na nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkalusa ng solidong lupa at nagmistulang likido dahil sa lakas ng lindol. Sa ngayon, bukod sa seismic measuring equipment, nakakalat na rin daw sa Davao at Morogolf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS. Bukas, magpapadala ang ahensya ng Quick Response Team sa Sarangani para pag-aralan pa ng mas malalim ang nangyaring lindol kahapon. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.
Sa maasim Sarangani, pinangangambahan na madagdagan pa ang pinsalang idinulot ng lindol kahapon dahil sa mga aftershock at ang patuloy na pagulan. Dagdag problema rin para sa mga residente ang kawalan ng kuryente. Nakatutok live si Efren Mama ng GMA Regional TV. Efren. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Efren Mama. Samantala, isang senador mula sa Cayetano Block ang lilipat daw sa Gatchalian Block. Ayon kay Senador Bam Aquino, nakukumpleto sa 13 senador na requirement para maghalal ng Senate President. Sa gitna ng